Akala ng marami, investing ang sagot sa kahirapan. Pero alam mo ba na maraming tao ang lalong naghirap dahil nag-invest sila nang hindi pa handa? Kung wala kang ipon, lubog ka sa utang, at hindi mo alam kung saan napupunta ang sahod mo, ang pag-i-invest ay hindi solusyon, kundi isang malaking panganib. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo ang tamang step-by-step na proseso ng pagyaman na hindi mo maririnig sa mga hype videos online. At sa dulo, ibibigay ko ang isang golden rule na magliligtas sa iyo mula sa pagkabangkarote. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Narito ang mga dapat malaman bago pasukin ang investing. Ang bago mag-invest number 1, ang The Investing Trap. Utang versus kita. Maraming Pilipino ang nahuhulog sa tinatawag na investing trap. Ito yung sitwasyon kung saan ang tao ay naengganyo ng mga nakikita nila sa social media, mga ads, o mga kaibigan na nagsasabing, mag-invest ka na ngayon, sayang ang oras. Ang problema, hindi nila tinitingnan ang tunay na kalagayan ng kanilang pera. Kung may utang ka sa credit card na may interest na halos 20% kada taon, o kaya naman may utang ka sa 5-6 na mas mataas pa, tapos ang investment na pinapasukan mo ay kumikita lang ng 5% hanggang 10%, malinaw na lugi ka. Hindi mo nakikita agad kasi ang focus mo ay sa kinikita ng investment, pero hindi mo binibilang ang kinakain ng utang. Ang resulta, imbes na lumago ang pera mo, lalo ka pang nalulubog. Kung iisipin natin, parang may butas ang timba na nilalagyan mo ng tubig. Kahit gaano karami ang ibuhos mo, kung may butas sa ilalim, mauubos pa rin. Ganyan ang utang na mataas ang interest. Kahit maglagay ka ng pera sa stock market o crypto, kung hindi mo muna tinakpan ang butas ng utang, walang saysay. Kaya ang unang hakbang bago mag-invest ay ang pagharap sa utang. Hindi glamorous, hindi exciting, pero ito ang pundasyon. Maraming kababayan natin ang nagtataka kung bakit parang hindi sila makaangat kahit na sumusubok silang mag-invest. Ang sagot ay simple. Hindi mo pwedeng talunin ang interest ng utang sa pamamagitan ng maliit na kita sa investment. Kung ang utang mo ay kumakain ng 20%, tapos ang investment mo ay kumikita ng 10%, ibig sabihin, net loss ka ng 10%. At kung hindi mo pa naiintindihan ang konsepto ng compounding, mas lalo kang malulugi. Ang utang ay nagko-compound din, ibig sabihin, habang tumatagal, lumalaki siya ng lumalaki. Ano ang praktikal na solusyon? Una, kilalanin ang lahat ng utang mo. Isulat mo sa papel o sa isang spreadsheet ang lahat ng utang, kasama ang interest rate at minimum payment. Huwag mong itago sa isip lang, kasi madali mong makalimutan o balewalain. Kapag nakalista na, makikita mo kung alin ang may pinakamataas na interest. Dito papasok ang dalawang kilalang strategy, debt snowball at debt avalanche. Sa debt snowball, inuuna mong bayaran ang pinakamaliit na utang para makaramdam ka ng psychological win. Kapag nabayaran mo na ang isa, mas motivated ka na ipagpatuloy. Sa debt avalanche naman, inuuna mong bayaran ang may pinakamataas na interest para mas mabilis kang makatipid sa long run. Parehong may bisa, pero ang mahalaga ay magsimula ka. Kung hindi ka magsisimula, walang mangyayari. Halimbawa, may utang ka sa credit card na 10,000 pesos na may 20% interest, tapos may personal loan ka na 50,000 pesos na may 12% interest. Kung gagamitin mo ang avalanche method, uunahin mo ang credit card kasi mas mataas ang interest. Kung snowball naman, uunahin mo ang mas maliit na utang para mabilis mong makita ang resulta. Ang tanong, alin ang mas bagay sa iyo? Kung ikaw ay madaling ma-discourage, baka mas mabuti ang snowball. Kung ikaw naman ay disiplinado at kayang tiisin ang mabagal na progress, avalanche ang mas practical. Ngayon, paano mo babayaran ang utang kung kulang ang kita? Dito papasok ang diskarte. Una, bawasan ang unnecessary expenses.
Kung may 3 streaming subscriptions ka, baka isa lang ang kailangan. Kung araw-araw kang nag-o-order ng food delivery, baka pwede mong bawasan at magluto sa bahay. Ang bawat piso na matitipid mo ay dagdag pambayad sa utang. Pangalawa, maghanap ng extra income. Maraming online opportunities ngayon, mula freelancing hanggang buy and sell. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula. Ang mahalaga ay may dagdag na cash flow na diretso mong ilalagay sa pagbabayad ng utang. Isa pang practical na paraan ay ang pag-negotiate sa creditors. Maraming tao ang nahihiya o natatakot makipag-usap sa bangko or lending company. Pero kung tatawag ka at magtanong kung pwede kang mag-restructure ng loan or mag-request ng mas mababang interest, minsan pumapayag sila, lalo na kung consistent ka sa pagbabayad at nagpapakita ng effort. Hindi ito guaranteed pero walang mawawala kung susubukan. Kapag nagsimula ka ng magbayad ng utang, kailangan mong maging consistent. Hindi pwedeng ngayon lang tapos bukas balik ulit sa dating gawi. Ang disiplina ang susi. Isipin mo na lang, bawat piso na binabayad mo sa utang ay parang pagbawas ng bigat na nakasabit sa leeg mo. Habang nababawasan, mas gumagaan ang buhay. At kapag natapos mo na, saka mo lang masasabi na handa ka ng mag-invest. Maraming kababayan natin ang nagtatangkang mag-invest kahit may utang pa kasi gusto nilang makasabay sa hype. Nakikita nila ang mga kaibigan na kumikita sa crypto or stock market tapos naiinggit sila. Pero ang hindi nila nakikita ay yung mga kaibigan na tahimik lang, nagbabayad ng utang, nag-iipon, at nagtatayo ng matibay na pundasyon. Sa huli, mas sila ang panalo. Ang hype ay panandalian, pero ang disiplina ay panghabang buhay. Kung gusto mong maging tunay na investor, kailangan mong maintindihan na investing is for growing wealth, not for paying off debt. Hindi mo pwedeng gamitin ang investment para takpan ng utang. Ang utang ay dapat bayaran muna bago ka maglagay ng pera sa kahit anong investment vehicle. Kung hindi, para kang nagtatayo ng bahay sa buhangin. Sa unang bagyo, guguho lahat. Isipin mo rin ang epekto sa mental health. Ang taong may utang ay laging may kaba, laging may stress. Kahit kumikita ang investment mo, hindi mo mararamdaman ang peace of mind kasi alam mong may utang kang nakabinbin. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi kalayaan mula sa utang. Kapag wala ka ng utang, mas malaya kang magdesisyon, mas malaya kang mag-invest, at mas malaya kang magplano para sa future. Kaya ang mensahe dito ay malinaw. Huwag kang magpadala sa hype. Huwag kang magmadali. Kung may utang ka pa, unahin mong bayaran. Gumawa ng plano, sundin ang plano, at maging consistent. Kapag natapos mo na, saka mo lang simulan ang investing journey. At kapag dumating ka na sa puntong iyon, mas matibay ang pundasyon mo, mas handa ka sa risks, at mas malaki ang chance na magtagumpay. Ang investing trap ay parang bitag na nakatago sa ilalim ng kinang ng social media. Maraming nahuhulog kasi hindi nila nakikita ang tunay na panganib. Pero kung ikaw ay may tamang kaalaman at disiplina, malalampasan mo ito. Ang tunay na gintong ugali ay hindi ang pagiging mabilis mag-invest, kundi ang pagiging matalino at responsable sa pera. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay pinansyal, tandaan mo ito. Ang utang ay kalaban, ang disiplina ay kaibigan, at ang investing ay reward sa tamang proseso. Hindi shortcut ang investing, kundi culmination ng tamang ugali. Kapag natutunan mo ito, hindi ka na malulubog sa utang at hindi ka na mahuhulog sa investing trap. Sa halip, magiging handa ka sa tunay na pagyaman, sa tamang oras, sa tamang paraan, at sa tamang ugali. Ang dapat malaman bago mag-invest number 2 ay ang the income engine. Build your cash flow. Kapag pinag-uusapan natin ang investing, madalas ang unang naiisip ng tao ay kung saan magandang maglagay ng pera, stocks, crypto, o negosyo. Pero ang mas malalim na problema ng karamihan ay hindi kung saan mag-i-invest, kundi kung ano ang i-invest. Ang totoo, hindi mo mai-invest ang wala. Kung kulang ang kita mo,
kahit anong galing ng investment strategy, hindi ito magbubunga ng malaki. Ang income ang engine ng lahat ng financial goals. Kung mahina ang makina, hindi uusad ang sasakyan. Maraming kababayan natin ang nahuhulog sa trap na ito. Nakikita nila sa social media ang mga taong kumikita sa trading, tapos naiinggit sila. Pero hindi nila nakikita na ang mga taong iyon ay may sapat na cash flow para maglagay ng pera sa investment. Kung ikaw ay kumikita ng 10,000 pesos kada buwan, tapos ang gastos mo ay 9,000 pesos, ang natitira ay 1,000 pesos. Kahit ilagay mo pa yon sa stock market, hindi ito magbibigay ng malaking pagbabago sa buhay mo. Ang tunay na solusyon ay palakasin ang income engine. Paano ba ito gagawin? Una, mag-upskill. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang isang skill lang. Kung dati ay sapat na ang marunong mag-type o mag-basic computer, ngayon kailangan mo ng mas mataas na value skills. Halimbawa, digital freelancing. Maraming Pilipino ang kumikita sa online platforms tulad ng Upwork, Fiverr, o kahit sa local Facebook groups kung saan nagpo-post ng freelance jobs. Kung marunong ka ng graphic design, video editing, o social media management, pwede kang kumita ng extra income. At kung wala ka pang skill na ganoon, nandyan ang TESDA courses na libre o mura lang. May mga kurso sa web development, animation, bookkeeping, at iba pa. Ang kailangan lang ay willingness na mag-aral. Isipin mo ito bilang unang investment. Hindi pera ang nilalagay mo, kundi oras at effort. Kapag natuto ka ng bagong skill, tumataas ang value mo sa market. At kapag tumaas ang value mo, tumataas din ang sahod o kita mo. Kung dati ay minimum wage earner ka, pero natuto ka ng digital marketing, pwede kang kumita ng 15,000 hanggang 20,000 pesos sa freelancing. Kung dati ay nagtatrabaho ka lang sa opisina, pero natuto ka ng coding, pwede kang mag-transition sa mas mataas na paying job. Ang unang hakbang sa pagyaman ay hindi ang pag-invest ng pera, kundi ang pag-invest sa sarili. Pangalawa, maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Hindi lahat ng tao ay kayang mag-shift agad ng career, pero halos lahat ay kayang mag-side hustle. Halimbawa, buy and sell ng mga produkto online. Maraming Pilipino ang kumikita sa pagbebenta ng pre-loved items sa Shopee or Facebook Marketplace. Kung mahilig ka sa pagluluto, pwede kang magbenta ng pagkain sa kapitbahay o sa opisina. Kung mahilig ka sa motor, pwede kang mag-side job bilang delivery rider. Ang mahalaga ay may dagdag na cash flow na hindi mo dati nakukuha. Isipin mo ang epekto nito. Kung ang sahod mo ay 10,000 pesos kada buwan, tapos nakahanap ka ng side hustle na kumikita ng additional 5,000 pesos, ibig sabihin 15,000 pesos na ang total income mo. Kung ang gastos mo ay 9,000 pesos, dati 1,000 pesos lang ang natitira. Pero ngayon, 6,000 pesos na ang natitira. Malaking pagbabago iyon. Ang 6,000 piso ay pwede mong hatiin. 3,000 piso pambayad ng utang, 2,000 piso pang ipon, at 1,000 piso pang invest sa sarili. Ang income engine ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mindset. Maraming tao ang nasanay na isang trabaho lang, sapat na. Pero sa panahon ngayon, hindi na sapat ang isang source of income. Ang mga successful na tao ay may multiple streams of income. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging negosyante agad. Ang ibig sabihin lang ay huwag kang umasa sa iisang pinagmumulan ng pera. Kung mawalan ka ng trabaho, paano na? Kung bumaba ang kita ng negosyo, paano na? Ang dagdag na income stream ay parang insurance. Isa pang mahalagang punto ay ang pagtingin sa sarili bilang asset. Kung ikaw ay may skill na valuable, hindi ka mawawalan ng income. Kahit saan ka dalhin ng buhay, may kakayahan kang kumita. Halimbawa, kung marunong ka ng bookkeeping, kahit mawalan ka ng trabaho sa opisina, pwede kang mag-freelance. Kung marunong ka ng video editing, kahit hindi ka employed, pwede kang kumita sa YouTube clients.
Ang skill set mo ang tunay na puhunan. Ngayon, paano mo sisimulan? Una, mag-audit ng sarili. Tanungin mo, ano ang mga skills ko ngayon? Ano ang demand sa market? Ano ang kaya kong matutunan sa loob ng 3 months? Hindi mo kailangan maging expert agad. Ang mahalaga ay magsimula. Kung marunong ka ng basic Excel, pwede mong i-level up sa data analysis. Kung marunong ka ng basic English, pwede mong i-level up sa ESL teaching online. Ang bawat hakbang ay dagdag value. Pangalawa, mag-set ng goal. Sabihin mo sa sarili mo, sa loob ng 6 months, gusto kong magkaroon ng side hustle na kumikita ng additional 5,000 pesos kada buwan. Kapag may malinaw na goal, mas madali kang mag-focus. Hindi ka maliligaw sa hype ng crypto or stock tips kasi alam mong ang priority mo ay dagdag kita. Pangatlo, maglagay ng system. Hindi sapat ang motivation lang. Kailangan may schedule, may plan, at may accountability. Kung nag-aaral ka ng bagong skill, maglaan ng 2 hours kada araw. Kung nagbebenta ka ng produkto, mag-set ng target sales kada linggo. Ang system ang magpapatuloy kahit mawalan ka ng gana. Kapag lumakas na ang income engine mo, saka mo lang masasabi na handa ka sa investing. Kasi kung maliit ang kita mo, maliit din ang mai-invest mo. Kung maliit ang mai-invest mo, maliit din ang tubo. Pero kung malaki ang kita mo, mas malaki ang mai-invest mo at mas malaki ang potential na tubo. Ang investing ay parang amplifier. Kung mahina ang input, mahina ang output. Kung malakas ang input, malakas ang output. Kaya ang ultimate lesson dito ay simple. Ang unang investment ay sa sarili mong skill set. Hindi sa stock market, hindi sa crypto, kundi sa sarili. Kapag natuto ka ng bagong skill, tumataas ang value mo. Kapag tumaas ang value mo, tumataas ang income mo. At kapag lumakas ang income engine mo, saka mo lang masasabi na handa ka sa investing journey. Ang pera ay hindi magic. Hindi ito dumarating dahil lang sa swerte. Dumarating ito sa taong may tamang diskarte, tamang ugali, at tamang skill set. Kung gusto mong magtagumpay, huwag kang magmadali sa investing. Palakasin mo muna ang income engine mo. Kapag malakas na, saka mo lang mararamdaman ang tunay na yaman. Ang dapat malaman bago mag-invest number 3 ay ang expense management. Ang iyong paggastos. Kapag pinag-uusapan ng pera, madalas ang focus ng tao ay kung paano ito kikitain. Pero ang mas malaking problema ng karamihan ay hindi ang kakulangan sa income, kundi ang kawalan ng disiplina sa paggastos. Kahit kumita ka pa ng 100,000 pesos kada buwan, kung ang gastos mo ay 110,000 pesos, mahirap ka pa rin. Ang totoo, mas maraming tao ang nalulubog sa kahirapan hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil sobra ang gastos. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ang sining ng paggastos. Kung titingnan natin ang kultura ng maraming Pilipino, may ugali tayong mahilig mag-celebrate. Kapag may bonus, may bagong cellphone, may bagong trabaho, agad tayong gumagastos. Walang masama sa pagdiriwang, pero kung wala kang kontrol, mauuwi ito sa overspending. Ang masakit pa, maraming gastos ang hindi natin napapansin. Ito ang tinatawag na invisible leaks. Halimbawa, araw-araw kang nag-o-order ng Grab food. Hindi mo napapansin, pero kung 150 pesos ang bawat order at ginagawa mo ito 5 times a week, ibig sabihin 750 pesos kada linggo. Sa isang buwan, halos 3,000 pesos na yon. Kung iisipin mo, malaking halaga na sana ang naipon mo. Isa pang halimbawa ay ang streaming subscriptions. Maraming tao ang may 3 o 4 na subscription: Netflix, Disney+, Spotify, YouTube Premium. Kung bawat isa ay 250 pesos at 4 ang meron ka, ibig sabihin 1,000 pesos kada buwan. Kung hindi mo naman lahat ginagamit, sayang lang ang pera. Ang bisyo tulad ng alak, sigarilyo, or online games ay isa ring malaking leak. Hindi mo napapansin kasi maliit lang kada bili, pero kapag pinagsama-sama, malaki ang epekto. Paano mo makokontrol ang paggastos? Dito papasok ang zero-based budget. Ang konsepto nito ay simple.
Bawat piso ng kita mo ay may assignment. Kung kumikita ka ng 20,000 pesos, dapat alam mo kung saan mapupunta ang bawat piso. Hindi pwedeng may extra na walang plano, kasi ang extra na yon ang madalas nauubos sa walang kwentang bagay. Sa zero-based budget, ilalagay mo sa listahan 10,000 pesos para sa bills, 5,000 pesos para sa pagkain, 3,000 pesos para sa utang, 2,000 pesos para sa savings. Kapag may dumating na dagdag na income, agad mo ring bibigyan ng assignment. Ang kagandahan ng zero-based budget ay hindi ka maliligaw. Alam mo kung saan napupunta ang pera mo at hindi ka magtataka kung bakit parang laging kulang. Kapag sinunod mo ito, mas madali mong makikita kung saan ka pwedeng magbawas. Halimbawa, kung lumalabas na masyado kang gumagastos sa pagkain sa labas, pwede mong bawasan at magluto na lang sa bahay. Kung lumalabas na malaki ang gastos mo sa subscriptions, pwede mong i-cancel ang hindi mo ginagamit. Ang disiplina sa paggastos ay hindi madali, pero ito ang isa sa pinakamahalagang ugali na dapat mong matutunan. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot, kundi tungkol sa pagiging responsable. Ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa laki ng kita, kundi sa galing ng tao sa paghawak ng pera. Kung marunong kang mag-budget, kahit maliit ang kita mo, pwede kang makaipon. Kung hindi ka marunong, kahit malaki ang kita mo, mauubos pa rin. Isipin mo ang isang tao na kumikita ng 50,000 piso kada buwan. Kung ang gastos niya ay 40,000 piso, may natitira siyang 10,000 piso. Kung consistent siya sa pag-iipon ng 10,000 pesos kada buwan, sa loob ng isang taon may 120,000 pesos na siya. Pero isipin mo rin ang isang tao na kumikita ng 100,000 pesos kada buwan, pero ang gastos niya ay 110,000 pesos. Sa loob ng isang taon, negative 120,000 pesos ang resulta. Mas malaki ang kita niya, pero mas mahirap siya. Kaya ang tunay na sukatan ng financial success ay hindi ang laki ng income, kundi ang laki ng natitira pagkatapos ng gastos. Ang disiplina sa paggastos ang magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kapag marunong kang mag-budget, hindi ka matatakot sa emergency. Hindi ka mag-aalala kung may biglang bayarin. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng peace of mind. Kung gusto mong magsimula, simple lang ang unang hakbang. Gumawa ng listahan ng lahat ng gastos mo sa loob ng isang buwan. Isulat mo lahat, kahit maliit. Kapag nakita mo na ang buong picture, saka mo tukuyin ang invisible leaks. Kapag natukoy mo na, bawasan o tanggalin. Hindi mo kailangan maging perfect agad. Ang mahalaga ay magsimula ka at maging consistent. Ang sining ng paggastos ay hindi glamorous, hindi exciting, pero ito ang tunay na susi sa pagyaman. Ang investing ay maganda, pero kung wala kang disiplina sa gastos, walang saysay. Ang emergency fund ay mahalaga pero kung hindi mo makokontrol ang gastos, hindi ka makakaipon. Ang financial literacy ay maganda pero kung hindi mo ito ia-apply sa paggastos, wala ring epekto. Kaya tandaan mo, disiplina sa gastos ang isa sa pinakamahalagang gintong ugali. Kapag natutunan mo ito kahit anong income level mo, kaya mong makaipon, kaya mong mag-invest, at kaya mong magtagumpay. Ang pera ay hindi lang tungkol sa kita, kundi sa control. Kapag ikaw ang may control sa pera mo, hindi ka na magiging alipin ng gastos. Sa halip, magiging master ka ng iyong financial future. Ang dapat malaman bago mag-invest number 4 ay ang Survival First Emergency Fund as Shield. Kapag pinag-uusapan ng investing, madalas nakikita ng tao ang kinang ng potential returns. Nakikita nila ang mga kaibigan na kumikita sa stocks, crypto, o negosyo at naiisip nila na dapat sumabay na rin sila. Pero ang hindi napapansin ng karamihan ay ang mas malaking panganib na dala ng kawalan ng emergency fund. Walang emergency fund ay katumbas ng forced liquidation ng investments. Ibig sabihin, sa oras na magkaroon ng biglaang pangangailangan, medical emergency, pagkawalan ng trabaho, o aksidente, mapipilitan kang bawiin ang pera sa investment kahit lugi.
At kapag nangyari iyon, hindi lang pera ang mawawala, kundi pati ang tiwala mo sa sarili at sa proseso ng investing. Isipin mo ang senaryo. May tao na naglagay ng 50,000 piso sa stock market. Maganda ang takbo, kumikita siya ng 10%. Pero biglang nagkaroon ng medical emergency sa pamilya na nangangailangan ng 100,000 piso. Dahil wala siyang emergency fund, mapipilitan siyang i-liquidate ang investment. Ang problema, bumaba ang market, kaya imbes na 55,000 piso ang makuha niya, 45,000 piso lang. Bukod sa lugi, hindi pa rin sapat para sa emergency. Ang resulta, stress, utang, at panghihinayang. Kung may emergency fund siya, hindi niya kailangang galawin ang investment. Kaya ang unang hakbang bago mag-invest ay ang pagtatayo ng shield, ang emergency fund. Ito ang tunay na proteksyon laban sa unpredictability ng buhay. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kahit gaano kakaingat, may posibilidad na mawalan ng trabaho, magkasakit, o magkaroon ng natural disaster. Ang emergency fund ang magsisilbing safety net para hindi ka mahulog sa kawalan. Ngayon, gaano kalaki ang emergency fund na kailangan? Ang golden rule ay 3 to 6 months worth of expenses. Kung ang monthly expenses mo ay 20,000 pesos, dapat may nakatabi kang 60,000 hanggang 120,000 pesos. Kung ang monthly expenses mo ay 30,000 pesos, dapat may 90,000 hanggang 180,000 pesos. Ang halaga ay depende sa stability ng income mo. Kung ikaw ay may stable na trabaho, 3 months ay sapat na. Kung ikaw ay freelancer o negosyante, na unpredictable ang kita, mas mabuti ang 6 months. Ang tanong, saan mo ilalagay ang emergency fund? Hindi ito dapat nasa stock market, hindi sa crypto, at hindi sa high-risk investment. Dapat ito ay nasa hiwalay na savings account na madaling ma-access. Ang purpose ng emergency fund ay hindi para kumita ng malaki, kundi para maging available kapag kailangan. Kung ilalagay mo ito sa investment na volatile, mawawala ang purpose. Kaya ang tamang lugar ay savings account o time deposit na mababa ang risk. Paano mo sisimulan ang pagbuo ng emergency fund? Una, mag-set ng target. Kung ang monthly expenses mo ay 20,000 pesos at gusto mong magkaroon ng 3 months fund, ibig sabihin 60,000 pesos ang target. Huwag kang matakot sa laki ng halaga. Ang mahalaga ay magsimula ka. Kahit 1,000 pesos kada buwan, basta consistent, makakarating ka rin sa target. Pangalawa, gumamit ng automatic savings transfer. Maraming bangko ang may feature na automatic na nagtatransfer ng pera mula sa payroll account papunta sa savings account. Kapag ginawa mo ito, hindi mo na kailangang isipin pa. Ang pera ay agad na napupunta sa emergency fund bago mo pa magastos. Ang disiplina ay mas madali kapag automated. Pangatlo, ihiwalay ang emergency fund sa regular savings. Huwag mong ilagay sa parehong account kasi malaki ang temptation na galawin. Kapag hiwalay, mas malinaw ang purpose. Ang regular savings ay para sa goals tulad ng travel o gadgets. Ang emergency fund ay para lang sa emergencies, walang ibang gamit. Isipin mo ang peace of mind na dala ng emergency fund. Kapag may biglang nangyari, hindi ka matataranta. Hindi mo kailangang umutang sa credit card na may 20% interest. Hindi mo kailangang manghiram sa 5-6 na mas mataas pa. Hindi mo kailangang ibenta ang investment mo ng palugi. Ang emergency fund ang magbibigay sa iyo ng kalayaan at seguridad. Maraming Pilipino ang natatakot magsimula kasi iniisip nila na hindi nila kaya. Pero ang totoo, kaya mo kung gagawin mong habit. Kung maglalagay ka ng 1,000 piso kada buwan, sa loob ng 1 taon may 12,000 piso ka na. Kung 2,000 piso kada buwan, 24,000 piso. Kung 3 taon kang consistent, malapit ka na sa target. Ang sikreto ay consistency, hindi laki ng halaga. Ang emergency fund ay hindi glamorous.
Walang hype, walang kinang. Pero ito ang tunay na foundation ng financial security. Kapag meron ka nito, mas malaya kang mag-invest. Mas confident ka kasi alam mong kahit may mangyari, may shield ka. Ang investing ay para sa growth, pero ang emergency fund ay para sa survival. At sa hierarchy ng financial success, survival muna bago growth. Kaya ang mensahe ay malinaw. Huwag kang mag-invest kung wala ka pang emergency fund. Mag-ipon muna ng 3 to 6 months worth of expenses sa hiwalay na savings account. Gumamit ng automatic savings transfer para hindi makalimutan. Kapag natapos mo na ito, saka ka lang mag-invest. Ang security muna bago growth. Kapag natutunan mo ito, hindi ka na matataranta sa emergencies. Hindi ka na mapipilitang mag-liquidate ng investments. Hindi ka na malulubog sa utang. Sa halip, magkakaroon ka ng peace of mind at confidence na mag-invest ng tama. Ang emergency fund ang tunay na gintong ugali na magbibigay sa iyo ng kalayaan at seguridad sa buhay pinansyal. Ang dapat malaman bago mag-invest number 5 ay ang financial literacy versus investment tips. Kapag pinag-uusapan ng investing, madalas ang unang tanong ng tao ay, anong magandang bilhin? O ano ang hot stock ngayon? Imbes na itanong kung paano ba talaga gumagana ang investment, mas inuuna nila ang shortcut. At dito nagsisimula ang malaking problema. Ang tips ay panandalian, pero ang literacy ay panghabang buhay. Kung umaasa ka lang sa tips, para kang nakikinig sa chismis, may konting excitement pero walang matibay na pundasyon. Kapag mali ang tip, lugi ka. Kapag tama, swerte lang. Pero kung may financial literacy ka, kahit walang nagbibigay ng tip, kaya mong magdesisyon ng tama. Maraming kababayan natin ang nahuhulog sa hype ng social media. Nakikita nila ang mga influencer na nagsasabing bilhin mo itong coin na ito or pumasok ka sa ganitong stock. Pero hindi nila naiintindihan kung papaano kumikita ang investment na yon. Ang resulta, maraming nalulugi. Ang masakit pa, imbes na matuto, nagiging bitter at sinisisi ang market. Ang totoo, hindi kasalanan ng market, kundi kakulangan ng kaalaman. Kung hindi mo kayang ipaliwanag kung paano kumikita ang isang investment, huwag kang maglalagay ng pera. Isipin mo ang isang tao na bumili ng crypto dahil sabi ng kaibigan sigurado kikita ka dito. Hindi niya alam kung paano gumagana ang blockchain, hindi niya alam kung bakit tumataas o bumababa ang presyo, hindi niya alam kung ano ang risk. Pagkatapos ng ilang buwan, bumagsak ang presyo. Nalugi siya ng 30%. Ang tanong, kasalanan ba ng crypto? Hindi. Kasalanan ng kakulangan ng literacy. Kung naiintindihan niya ang volatility ng crypto, baka hindi siya naglagay ng malaking halaga. Kung naiintindihan niya ang risk management, baka naglagay lang siya ng maliit na porsyento ng kanyang portfolio. Kaya ang unang actionable guide dito ay mag-aral. Hindi glamorous, hindi exciting, pero ito ang tunay na susi. Nandyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may personal finance modules. Libre ito, accessible online, at ginawa para sa ordinaryong Pilipino. Nandyan din ang Securities and Exchange Commission na may investor education guides. Kung babasahin mo ito, matututo ka ng basics ng investing, risk management, at fraud prevention. Hindi mo kailangan ng mahal na seminar para matuto. Ang kailangan mo lang ay willingness na magbasa at mag-apply. Kapag may literacy ka, nagbabago ang tanong mo. Imbes na, anong magandang bilhin? Ang tanong mo ay, paano ba kumikita ang investment na ito? Imbes na, ano ang hot stock ngayon? Ang tanong mo ay, ano ang business model ng kumpanyang ito? Imbes na, ano ang next big coin? Ang tanong mo ay, ano ang underlying value ng asset na ito? Ang pagbabago ng tanong ay tanda ng pagbabago ng mindset. At kapag nagbago ang mindset, nagbabago ang resulta. Isipin mo ang isang tao na may financial literacy. Alam niya na ang stock market ay hindi magic. Naiintindihan niya na ang presyo ng stock ay nakabase sa performance ng kumpanya, sa demand at supply, at sa sentiment ng market. Alam niya na ang bonds ay kumikita sa pamamagitan ng interest payments.
Alam niya na ang mutual funds ay diversified para mabawasan ang risk. Kapag naiintindihan niya ito, hindi siya madaling ma-scam, hindi siya madaling ma-hype. At higit sa lahat, kaya niyang magdesisyon ng tama kahit walang nagbibigay ng tip. Ang literacy ay parang mapa. Kung may mapa ka kahit saan ka dalhin ng buhay, alam mo kung saan ka pupunta. Ang tips ay parang directions mula sa stranger. Minsan tama, minsan mali. Kung wala kang mapa, umaasa ka lang sa directions ng iba. Pero kung may mapa ka, kahit mawala ka, kaya mong bumalik sa tamang daan. Ngayon, paano mo sisimulan ang journey ng financial literacy? Una, maglaan ng oras. Kahit 30 minutes kada araw, magbasa ng isang article o module. Pangalawa, mag-apply agad. Kung natutunan mo ang konsepto ng budgeting, gawin mo agad sa sarili mo. Kung natutunan mo ang konsepto ng compounding, subukan mong mag-ipon sa savings account at obserbahan ang interest. Ang learning ay mas effective kapag may application. Pangatlo, mag-share. Kapag natutunan mo ang isang bagay, ituro mo sa pamilya or kaibigan. Kapag nagtuturo ka, mas lalo mong naiintindihan. Isipin mo rin ang long-term benefit. Kung may literacy ka, hindi ka lang nag-i-invest ng tama, kundi nagiging role model ka sa pamilya. Kapag tinuruan mo ang anak mo ng financial literacy, hindi na sila mahuhulog sa mga scam. Kapag tinuruan mo yung kapatid mo, hindi na sila magpapadala sa hype. Ang literacy ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa komunidad. Maraming tao ang naghahanap ng shortcut. Gusto nila ng tip, gusto nila ng mabilis na kita. Pero ang totoo, walang shortcut sa financial success. Ang literacy ang tunay na daan. Kapag may literacy ka, kahit maliit ang pera mo, kaya mong palaguin. Kapag wala, kahit malaki ang pera mo, mauubos pa rin. Kaya tandaan mo, tips are temporary, literacy is permanent. Ang tips ay parang apoy. Mabilis magbigay ng init, pero mabilis ding mawala. Ang literacy ay parang araw, consistent, reliable, at nagbibigay ng liwanag araw-araw. Kung gusto mong magtagumpay, huwag kang umasa sa tips. Mag-invest ka sa literacy. Kapag natutunan mo ito, hindi ka na magiging alipin ng hype. Sa halip, magiging master ka ng iyong financial journey. Ang dapat malaman bago mag-invest number 6 ay ang The Wealth Pyramid, Order of Operations. Maraming Pilipino ang nahuhulog sa maling akala na ang unang hakbang sa pagyaman ay agad na pag-invest. Nakikita nila ang mga kaibigan na kumikita sa stocks, crypto o negosyo at naiisip nila na dapat sumabay na rin sila. Pero ang hindi nila naiintindihan ay may tamang order of operations sa pera. Parang pyramid ang yaman, may foundation, may gitna, at may tuktok. Kung sisimulan mo agad sa tuktok, guguho ang buong structure. Kaya mahalagang sundin ang tamang hierarchy. Increase income, control expenses, save and build emergency fund, at saka lang mag-invest. Kung titingnan natin ang realidad, maraming Pinoy ang tumatalon agad sa invest step. Kapag may extra 5,000 pesos, agad nilang nilalagay sa kung anong trending na investment. Ang problema, wala pa silang emergency fund, wala pa silang disiplina sa gastos, at kulang pa ang income. Ang resulta, kapag nagkaroon ng emergency, mapipilitan silang i-liquidate ang investment. Kapag bumaba ang market, lugi sila. Kapag kulang ang kita, hindi sila makapagdagdag ng puhunan. Ang investing ay nagiging pabigat imbes na tulong. Kaya ang unang hakbang ay increase income. Hindi mo mai-invest ang wala. Kung maliit ang kita mo, maliit din ang mai-invest mo. Kung maliit ang mai-invest mo, maliit din ang tubo. Ang income ang engine ng lahat ng financial goals. Kung mahina ang makina, hindi uusad ang sasakyan. Kaya kailangan mong palakasin ang income engine. Mag-upskill, maghanap ng side hustle, magdagdag ng value sa sarili. Kung dati kumikita ka ng 10,000 pesos kada buwan at nagdagdag ka ng skill na nagbigay sa iyo ng 15,000 pesos na sahod, ibig sabihin, mas malaki na ang mai-invest mo sa future.
Ang unang investment ay sa sarili mong skill set. Kapag lumakas na ang income, ang susunod na hakbang ay control expenses. Kahit kumita ka ng 100,000 pesos, kung ang gastos mo ay 110,000 pesos, mahirap ka pa rin. Ang disiplina sa gastos ang tunay na gintong ugali. Gumawa ng zero-based budget, tukuyin ang invisible leaks tulad ng Grab Food, streaming subscriptions at bisyo. Kapag nakontrol mo ang gastos, mas malaki ang natitira. At ang natitira ang magiging puhunan para sa savings at investments. Pagkatapos makontrol ang gastos, ang susunod na hakbang ay Save and Build Emergency Fund. Ito ang shield laban sa unpredictability ng buhay. Mag-ipon ng 3 to 6 months worth of expenses sa hiwalay na savings account. Gumamit ng automatic savings transfer para hindi makalimutan. Kapag may emergency fund ka, hindi ka matataranta sa emergencies. Hindi ka mapipilitang mag-liquidate ng investments. Hindi ka malulubog sa utang. Ang emergency fund ang magbibigay sa iyo ng kalayaan at seguridad. Kapag kumpleto na ang foundation, malakas ang income, kontrolado ang gastos, may emergency fund, saka ka lang mag-invest. Ang investing ay para sa growth, hindi para sa survival. Kung wala ka pang foundation, yung investing ay magiging pabigat. Pero kung kumpleto na ang foundation, ang investing ay magiging amplifier. Kung malakas ang input, malakas ang output. Kung mahina ang input, mahina ang output. Isipin mo ang isang pyramid. Sa ilalim ay income, sa gitna ay expenses at savings. At sa tuktok ay investing. Kung sisimulan mo agad sa tuktok, guguho ang pyramid. Pero kung sisimulan mo sa ilalim, matibay ang foundation at mas matibay ang buong structure. Ganyan din ang pera. Kung sisimulan mo agad sa investing, guguho ang financial life mo. Pero kung sisimulan mo sa income, expenses at savings, mas matibay ang foundation. At mas matibay ang investing journey. Maraming tao ang naghahanap ng shortcut. Gusto nila ng mabilis na kita, kaya tumatalon agad sa investing. Pero ang totoo, walang shortcut sa financial success. Ang tamang order of operations ang tunay na daan. Kapag sinunod mo ito, mas malaki ang chance na magtagumpay. Kapag hindi, mas malaki ang chance na malugi. Kaya tandaan mo, investing is the last step, not the first. Ang investing ay reward sa tamang proseso, hindi shortcut. Kapag natutunan mo ito, hindi ka na mahuhulog sa hype. Sa halip, magiging master ka ng iyong financial journey. Ang wealth pyramid ay hindi lang konsepto, kundi practical na gabay. Kapag sinunod mo ito, mas matibay ang foundation mo, mas handa ka sa risks, at mas malaki ang chance na magtagumpay. Ang panghuling dapat mong malaman bago ka mag-invest, ang number 7 ay ang the golden lesson. Invest in yourself. Kapag naririnig natin ang salitang investment, madalas ang unang pumapasok sa isip ay stocks, crypto, real estate, o negosyo. Pero kung tatanungin mo ang isa sa pinakamayamang tao sa mundo, si Warren Buffett mismo, malinaw ang sagot niya. The best investment you can make is in yourself. At kung iisipin mo ng malalim, tama siya. Ang lahat ng financial success ay nagsisimula sa tao, hindi sa pera. Ang pera ay sumusunod sa taong handa, disiplinado, at may tamang mindset. Maraming Pilipino ang nagmamadali sa investing kasi gusto nila ng mabilis na resulta. Nakikita nila ang mga kaibigan na kumikita sa trading, tapos naiinggit sila. Pero ang hindi nila nakikita ay yung mga taong tahimik na nag-i-invest sa sarili, nagbabasa ng libro, nag-aaral ng bagong skill, nagde-develop ng disiplina. Ang mga taong iyon, kahit wala pang malaking capital, mas handa sa long-term success. Kasi ang pera, darating at darating sa taong may tamang ugali. Isipin mo ang isang tao na nagbabasa ng financial books tulad ng Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki o The Psychology of Money ni Morgan Housel. Ang mga librong ito ay hindi nagbibigay ng stock tips, kundi ng mindset. Ang Rich Dad Poor Dad ay nagtuturo ng pagkakaiba ng asset at liability, ng tamang pagtingin sa pera, at ng kahalagahan ng financial education. Ang The Psychology of Money naman ay nagtuturo na ang ugali ng tao sa pera,
Ang patience, ang discipline, ang humility ay mas mahalaga kaysa sa technical knowledge. Kapag binasa mo ang mga librong ito, nagbabago ang pananaw mo. Hindi ka na naghahanap ng shortcut, kundi naghahanap ng tamang proseso. Ang pag-aaral ng financial behavior ay isa ring malaking investment. Kung titingnan mo ang mga successful investors, hindi lang sila magaling sa numbers. Magaling sila sa ugali. May disiplina sila na maghintay, may humility sila na aminin kapag mali, at may patience sila na mag-invest for the long term. Kung aaralin mo ang ugali nila, matututo ka ng mga bagay na hindi tinuturo sa school. Halimbawa, si Warren Buffett ay kilala sa kanyang patience. Bumibili siya ng stock at hinahawakan ito ng decades. Hindi siya natataranta sa short-term volatility. Kung aaralin mo ang ugali niya, matututo ka na ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa mabilisang kita, kundi sa long-term discipline. Ang disiplina at mindset ay mas mahalaga kaysa sa capital. Maraming tao ang may pera pero walang disiplina. Ang resulta, nauubos ang pera. Maraming tao ang may capital pero walang tamang mindset. Ang resulta, nalulugi sila sa hype. Pero ang taong may disiplina at tamang mindset, kahit maliit ang pera, kaya niyang palaguin. Isipin mo ang isang tao na kumikita ng 10,000 pesos kada buwan. Kung may disiplina siya na mag-ipon ng 2,000 pesos kada buwan, sa loob ng 5 taon may 120,000 pesos na siya. Kung wala siyang disiplina, kahit kumikita siya ng 50,000 pesos kada buwan, wala siyang ipon. Ang pera ay sumusunod sa taong handa at disiplinado. Kung ikaw ay nag-i-invest sa sarili, darating ang pera. Kung nag-aaral ka ng bagong skills, tataas ang income mo. Kung nagbabasa ka ng financial books, tataas ang literacy mo. Kung nagde-develop ka ng disiplina, tataas ang savings mo. At kapag kumpleto na ang foundation, saka darating ang investing journey. Ang investing ay hindi magic. Ito ay amplifier. Kung mahina ang input, mahina ang output. Kung malakas ang input, malakas ang output. Isipin mo ang isang magsasaka. Kung magtatanim siya ng buto sa mabuting lupa, tutubo ito. Kung magtatanim siya sa mabatong lupa, hindi tutubo. Ang lupa ay parang mindset. Kung tama ang mindset mo, kahit maliit ang buto, tutubo. Kung mali ang mindset mo, kahit malaki ang buto, hindi tutubo. Kaya ang unang hakbang ay ayusin ang lupa, ang sarili. Ngayon, paano mo sisimulan ang pag-invest sa sarili? Una, magbasa ng financial books. Hindi mo kailangan bumili ng lahat. Pwede kang maghanap ng libreng resources online o maghiram sa library. Ang mahalaga ay magbasa at mag-apply. Pangalawa, mag-aral ng financial behavior. Obserbahan ang ugali ng mga successful investors. Paano sila magdesisyon? Paano sila mag-handle ng risk? Paano sila maghintay? Pangatlo, i-develop ang disiplina at mindset. Gumawa ng habit na mag-ipon, mag-budget, at mag-aral. Ang habit ang magbibigay ng consistency. Kapag natutunan mo ito, hindi ka na magiging alipin ng hype. Hindi ka na magtatanong ng anong magandang bilhin. Sa halip, magtatanong ka ng paano ba gumagana ang investment na ito? Hindi ka na magpapadala sa chismis. Sa halip, magdedesisyon ka base sa literacy. At kapag dumating ang pagkakataon, handa ka. Ang ultimate lesson dito ay simple. Ang pera ay sumusunod sa taong handa at disiplinado. Hindi mo kailangan ng swerte. Hindi mo kailangan ng shortcut. Ang kailangan mo ay tamang ugali. Kapag nag-invest ka sa sarili, darating ang pera. Kapag nag-invest ka sa mindset, darating ang success. Kapag nag-invest ka sa disiplina, darating ang yaman. Kaya tandaan mo, the golden lesson is to invest in yourself. Ito ang pinakamahalagang investment na hindi mawawala, hindi malulugi, at hindi mananakaw. Kapag natutunan mo ito, hindi ka na matatakot sa financial journey. Sa halip, magiging handa ka sa lahat ng challenges. At kapag dumating ang pagkakataon, ikaw ang magiging tunay na master ng iyong financial future. Mahalagang paalala mga ka-daily. Sa lahat ng pinag-usapan kanina, isang bagay ang hindi dapat makalimutan. Ang yaman ay hindi nakukuha sa bilis,
kundi sa tamang proseso. Maraming Pilipino ang nadadala ng hype, crypto, stock market, o kung anong trending na investment. Pero tandaan, ang tunay na pundasyon ng financial success ay disiplina, tamang ugali, at malinaw na sistema. Hindi sapat na marunong kang pumili ng investment. Mas mahalaga na marunong kang maghawak ng pera bago pa man ito lumago. Ang bawat hakbang na binanggit natin, pagtaas ng income, pagkontrol ng gastos, pagtatayo ng emergency fund, at pag-aaral ng financial literacy, ay hindi glamorous, pero ito ang tunay na daan. Kung susundin mo ang hierarchy na ito, mas matibay ang foundation mo. Kapag dumating ang pagkakataon na mag-invest, hindi ka matataranta, hindi ka mapipilitang mag-liquidate, at hindi ka malulubog sa utang. Sa halip, magiging handa ka sa risks at mas malaki ang chance na magtagumpay. Huwag mong isipin na ang pera ang magbibigay ng yaman. Ang pera ay tool lang. Ang tunay na yaman ay nasa ugali, ang disiplina sa paggastos, ang sipag sa pagtaas ng income, ang tiyaga sa pag-iipon, at ang humility sa pag-aaral. Kapag na-develop mo ang mga ugaling ito, kahit maliit ang pera mo ngayon, darating ang panahon na lalaki ito. At kapag dumating ang pagkakataon, handa ka. Kaya ang mahalagang paalala, huwag kang magmadali. Huwag kang magpadala sa hype. Sundin ang tamang proseso. Invest in yourself, build your foundation, at saka lang mag-invest. Ang pera ay sumusunod sa taong handa at disiplinado. At kapag ikaw ay handa, darating ang yaman sa tamang oras, sa tamang paraan, at sa tamang ugali. Disclaimer lang po, ang lahat ng nilalaman na ibinahagi ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Hindi ito dapat ituring bilang personal na financial advice. Bago gumawa ng anumang desisyon sa pera o investment, kumonsulta sa lisensyadong financial advisor o eksperto upang matiyak na ang hakbang ay akma sa iyong sitwasyon. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Gills at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.